Sabi nila, ilagay daw sa low temperature environment. So, ito na guys yung ito guys yung ating ingredients sa aking gagawing lava garlic, or yung nakikita natin kinakain ng mga Chinese na green na garlic. Ang tawag doon lava garlic, or yung emerald green, parang green siya pero hindi siya yung green talaga na green. Ang tawag doon sa color na yun is emerald garlic. So ito yung ating mga kakailanganin. Syempre yung garlic, depende sa inyo kung gaano karami kung gagawin nyo. Yung sa akin kasi ito lang yung prepare ko yung lalagyan. Yan, tinuyo, hinugasan ko tsaka tinuyo itong tatlong to. Patry ko lang muna. Yan, itong tatlong maliliit na to. Ito yung mga garapon ko dito na walang laman. So, dyan ko ilalagay. So, hindi ko alam kung mga ilan na ganito ang kakailanganin ko. Titingnan ko lang muna. Isusukatin ko muna. Tapos mamaya, tingnan ko kung ilan ang kasya. Ang gagawin lang natin dito, ika-crush lang natin to. Tapos may process para hindi siya mahirap balatan mamaya. Ang gagawin natin, ibababad natin siya sa warm na tubig. Pagkatapos nating ma-crush, yung paghiwa-hiwalayin na to. Diba kasi maraming marami pang dumi, nalilinisin. So ayan. So yan yung ingredients, yung bawang. Tapos ang vinegar na gagamitin ko is rice vinegar. Ito daw yung ginagamit talaga ng mga Chinese para yung perfection ng is. So ito yung gagamitin ko. Tapos lalagyan din natin siya ng sugar, kahit anong sugar kung ano gusto nyo. Tapos may lalagyan ko rin ng konting asin para ma-blend yung lasa ba, para hindi siya maglasang talaga. Pero nasa option nyo rin yan, pwede namang wala, pero ako gusto ko kasi medyo merong timpla. So, hindi naman ganun karami. Basta yung okay lang na panimpla. Yung anuhin ko lang siya. Moderate ng, kasi ang bawang di ba maanghang. So, yun lang guys. Bale, bawang, rice vinegar, asin, tapos itong sugar. So, yun lang guys. Gagawin ko dito, ika-crush ko muna siya, tapos ibababad ko siya sa warm water. Gagawin ko ngayon guys, sukatin ko ngayon kung gaano karami magkakasya dito para mamaya alam ko kung gaano lang karami yung ikakash ko. So yan, mamaya liliit pa to kasi tatanggalan ko pa ng ng balat. So liliit pa to. Susog na ganyan siya dun sa isa. Tapos
ko hindi ganun karami ang makakash ko na bawang. So ito na guys, ganito na karami. Ganito karami. So ito na yung bababad ko sa bababad ko sa warm water. Lagay ko siya dito sa bowl. So yan, ganyan karami. Ilalagay natin dito sa tatlong lalagyan natin. Lagyan na natin sa warm water. Para hindi siya mahirap balatan. Yun yung sabi ng Chinese na napanood ko. Babad mo daw para hindi siya mahirap balatan naman. So ayan na siya guys. So see you later pag magbabalat na tayo. So ayan na siya guys. Balatan ko na. Guys, nabalatan ko na siya. Tatanggalan ko siya ngayon itong dulo. Ito mga ganito. Matigas siya. Guys, magasan ko na siya. Dry lang natin. Lalagay na natin sa bansa. Depende yata kung basta kung gusto mo yung kulay niya na green na siya. Okay na. Pero kung gusto mo naman na hindi pa masyadong nasa yun. Pero mas maganda yung dark na green na siya. Kulay emerald na talaga siya. So, lagay na natin.
Ito hindi nakasya na ito dito sa dalawa. Hindi na siya, hindi na aabot ng isang mahaba. Pero, basta try ko lang naman. Ito na lang yung dalawa. Yung kasya lang siya yata. Kasya lang siya dun sa dalawa. Hindi na inabot yung ano. Wala nang ilalagay dito. So, yung dalawa na lang. Try natin kung magbiberde siya after, hindi ko alam kung mga isang linggo, 2 weeks. I think mga 2 weeks. Nasa consistency na siya na green. So, ayan na siya guys. Yung dalawa. Ang gagawin natin ngayon, lalagay na natin yung pero I think bawasan natin para ano, kasi hindi na siya maaapawan eh. Dapat aapaw yung ano, yung rice vinegar, dapat aapaw siya para lahat may bababad. So bawasan natin para may space yung ano, yung rice vinegar. Yan. Yan. So lagyan natin siya nitong rice vinegar. Ayan. Para siyang apple cider vinegar. Yung amoy niya. So, lagyan na natin. Kailangan nakaano siya, nakalubog. Ayan. Kulang yung aking. Ayan. Dapat kasi nakalubog siya. Akin ulang yung isa. Ibali. I-try kung ano ang lagyan din ng ano. Ano bang klaseng vinegar. So, tapos, lagyan natin ng asin para may konting timpla. So, nalagyan na natin siya ng asin. Ngayon naman, lagyan natin siya ng konting asukal. Para maano lang. So, naglagay tayo ng asin. Ma-blend siya. Para hindi maalat. Optional lang to guys ha. Bahala na kayo kung gusto nyo lagyan. Kung gusto nyo hindi lagyan. Nasa inyo yun. Ako kasi gusto ko ng medyo may timpla para mas masarap. Diba? Huwag nang masyadong madami kasi mawawala na yung ano ng rice vinegar. So ayan na guys. Ayan. Bubuksan natin yan kung nagkukulay na siya, kung ilang araw. Kakunti na lang yung rice vinegar ng isa. Pero titingnan natin. Ito meron siyang vinegar. Siyempre, ano natin para yung matimpla. Tingnan natin kung magi-green ba siya.
after 2 days, 3 days, hindi ko alam. We will see. Pabantayan natin. Kulang pala yung aking ano. Dapat pala yung medyo malaki. Kulang yung rice vinegar ko. I will see. So, ito na sila guys. Sabi nila, ilagay daw sa low temperature environment. So, ilagay ko lang to dito sa ano. Hindi pa siya pwedeng i-rep. Pag nag-green na siya, yun pwede na siyang i-refrigerate after na mag-green na siya. Sabihin okay na siya. So, maghintay tayo ng mga few days. Ang sabi, hanggang 20 days daw yung